Itinaboy man si Manuel nitong si Noah at nitong si Felma matapos nga sigawan ni Felma na wag na ngang makulit itong si Manuel. Subalit, hindi mapakali si Manuel, batid niyang may tinatago ang mga ito. Kaya naman pumunta si Manuel sa sinasabi nitong conference room. Ngunit, napansin niyang wala namang nangyayaring conference. Kaya naman dito niya na-confirm na nagsisinungaling sa kanya si Noah at itong si Felma. Kaya bumalik siya sa bahay ni Noah. Naging makulit na nga itong si Manuel. Kaya naman sinabihan na nga ni Noah na bakit pa siya bumalik at bakit hindi siya makaintindi. Gayong sinabi na nga nitong si Felma na siya ay umuwi na. Ngunit sinabi agad itong si Manuel na nagsisinungaling sa kanya itong si Felma dahil pinuntahan nilang address na sinasabi niyang conference na kanilang dinadaluhan. Subalit wala namang nagaganap doon. Maya-maya pa nga ay sa inis na ay gusto niyang pumasok sa loob. Nasaktan na nga niya itong si Noah, kaya naman si Noah ay pilit na ngang pinapaalis si Manuel kasama ng kanyang kaibigan. Balit isang pangyayari ang gigimbal sa kanilang lahat. Dahil ang katulungan ni Noah ay biglang ngang sisigaon dahil sa sobrang takot. Matapos nga makita na biglang natumba na nga itong si Felma at nangingisay na nga. Nagkaroon ng matinding seizure itong si Felma. Napasugod na rin itong si Manuel at walang nagawa si Noah dahil nagmamadali na ngang i-rescue itong si Felma. Dito na nga malalantad ang katotohanan at ang lihim nga nitong si Felma dahil nang sinugod na nga sa ospital at dito na malaman dahil magtanong na nga ang doktor kung meron bang sakit itong si Felma kaya siya nagkaroon ng seizure. Agad na nagsalita si Noah at hindi na niya kayang ilihim pa na meron siyang brain tumor kaya iyon na isa sa mga senaryo na kanyang nararamdaman. Nagulat itong si Manuel. Nasaktan siya ng gusto kung paanong nilihim sa kanya at hindi man lang sinabi kahit na sa mga bata. Ayon kay Noah ay si Felma ang nagdesisyon na ayaw ipaalam sa kanyang pamilya dahil ayaw niya makadagdag burden sa kanila.